i-check na po, di ba, i-register na. Ah, Tatawagin na po yung number. Isa pa lang po kasi nang nandun na nagpaparegister. Tapos nung may dumating, so ako na. So, sabi niya sa akin, pag-abot ko po ng passport ko, nakita niya, sabi niya, wala pong, sure po kayo na nakapabook kayo? Sabi niya sa ah, akin. And then, di ba, kampante na po ako. Tapos, na mag-abot ka ng passport, sure po ba kayo na nakapabook kayo? Sabi niya, yes po, may confirmation po akong nakuha. Sabi ko sa check-check po niya, wala daw pong Yonzon. Sabi ko, so, sobrang heartbeat ko. Sabi ko, hindi pwede. Baka na-scam ba ako? Sabi ko, pag-check niya, ni-refresh po niya, doon niya nakita, ay, hindi ma'am, nandito pala. Sabi ko si ma'am, grabe ka naman, ma'am. Okay oh na ako, my God. kampante na ako kanina. Parang na-relax na ako. Tapos, ngayon, iti-trigger mo na naman yung ano ko. Tapos, yun, pina-register na Grabe. ako. Grabe po talaga. Eh, syempre, sabi ko, naku, babalik na naman ako. Sabi ko po. Tapos nakita niya yung pangalan ko. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS online review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Today's guest, she's really an incredible NCLEX success story to share. She has faced the challenges of the exam and emerged successful, and she's here to offer a detailed account of her journey. She will discuss her study techniques, the obstacles she overcame, and how she achieved her goal. We are excited to hear from one of our guests tonight and learn from her experience. And according to her, passing the NCLEX was one of God's reminders of the great things that she has planned. It was a very transformative journey and grateful to those who have genuinely believed and supported her throughout her journey. With that, I would like to introduce to you our newest NGN passer, Miss Blanca Jane Yonzon, Australian RN. Hi! Ayan. Ma'am Blanca, thank you so much po for attending our Hope Talk today, no? And we are so grateful to have you as our guest. I would just like to ask, ma'am, saan po tayo located ngayon? Ilocos Norte po. Sa Ilocos po. Kamusta naman po kayo dyan? Actually, umuulan po ngayon. Signal number 2 Oh, dito sa amin. oh ma'am, please keep safe po ha. Lalo Thank na baka mawalan tayo ng kuryente. Hopefully, hindi naman po. Yes, let's continue to pray for our community na rin, no? And so how does it feel that you have already successfully passed the NCLEX? Actually, it's a mix of emotion. Of course, I am really grateful kasi it's a very, like what I said po dun sa, na it's a transformative journey for me. Like, it's actually an experience which drew me closer to God po. That's why I'm really grateful. And it helped me become a better, not only a better nurse, but personally, like holistically, talagang nag-change po ako. There are a lot of stories that I heard that NCLEX really changed their life for the better. So in a way, they get closer to God. And somehow they also discover something from themselves na rin. No? And just want to ask Ma'am Blanca, anong cycle po tayo? Cycle 11 po. Cycle Sa 11. mga members po ng Cycle 11. Yes. Hindi po talaga ako ganun ka-active dun sa ano. Kasi, Silent reader lang po, no? yeah. Tsaka team recorded yung mga videos lang po. I see. That's okay, ma'am. Whether you're attending the live or recorded, as long as you are able to study from those lecturers, no? Yes po. Talaga naman hindi papalya tayo sa NCLEX. And how did you decide po taking the Australian examination? Actually, madaming beses na akong nasabihan ng iba't ibang tao. Yung tita ko po kasi, nurse siya sa US. So parang randomly niya akong parang ina-ask na mag-take na. Pero nung mga times na yon, parang talagang umuoo lang ako. Pero
parang wala pa sa isip ko. Meron din po akong friend dyan sa Australia, si Mr. Yago. So parang message niya ako na mag-take na ako. Pero talagang oo lang talaga ako ng oo. Pero parang one day, totoo pala yung parang sinasabi nila na may mga signs na parang ang weird, like you woke up one day na parang I need to do this na. Like, parang no excuses. Kailangan ko na itong simulan. So, with that, parang nag-start na po ako ng mag-take. So, kailangan may mangyari na kasi sa life, parang ma-change na ulit. Ang So, ganda ng story, Ma'am Blanca. Talaga naman, minsan, yung gigising ka na lang, parang biglang nakapag-decide ka na, yes. after all the encouragement of the rest of your relatives or your friends, no? Parang, oo nga, no? Today is the day na. I have to start processing my documents na. Speaking of processing your documents, nag-process din po ba kayo ng documents sa iPass? Yes po. Yun nga din po na parang nakikita ko yung flow when I look back to what or how things happened, yung sequence po ng mga nangyari. Parang ang smooth ng naging process kasi I woke up one day na nag-decide na ako na mag-take ng NCLEX. Tapos, randomly din, nagbabrowse ako din sa Facebook. Nakita ko na lang siya out of nowhere. So, parang I took it as a sign na din, na part ng sign ng path ko. So, nag-inquire ako. Then, nag-start. Sabi ko siguro, wala naman sigurong mali kung mag-try akong mag-ask. Kung meron akong mapupuntahan after nito, then I will go from there na. So, yun. Amazing. Yes, super. Thank you for sharing that, Miss Blanca. But I forgot to ask po, no? Kailan po tayo graduate? And can you share more of your working experiences po? So, yun. I am a graduate of batch 2012 po ng Mariano Marcos State University dito sa Batac, Ilocos Norte. So, right after I graduated, bale nag-start po akong, ay nag-continue po ako ng review po. Nung batch po kasi namin, part na ng curriculum namin yung review. So, meron ng pa-happy hour na review. Then, nag-continue ako. Dapat July po ako magte-take. Pero, we discovered a problem with my birth certificate. So, nag-delay po ako. So, yung feeling na parang by July, hindi na po ako nakapag-take. So, parang nung nalaman ng mga kabatch ko na RN na sila, alam mo yung pakiramdam na, oh, parang napag-iwanan ako. Pero, that didn't stop me. So, once I knew na they had a problem, I had a problem with my birth certificate, may ginawa po nila nung family ko ng paraan para maayos yun. And while I was waiting for the uh, my birth certificate po, I started volunteering po na parang assist-assist lang sa emergency room sa isang private hospital po dito. And I even work as a nurse assistant ng ENT doctor dito din po sa Lawag. So, when the exam result, I took the exam at last December 23rd, 2012. And then the result was released like March 2013 po. So, when I got my license, I went to Manila po. Directly talaga. Like, na-employ ako, not a nurse. I worked as an admitting staff at Metropolitan Medical Center. Thank you po for accepting me for giving me the opportunity to work. Not as a nurse man, pero at least nagkaroon po ako ng experience na kahit papano out of my comfort zone. I worked there as admitting staff for 5 months. And then, nung nagkaroon na po ng slot na sa nursing division, nag-start po ako ma-orient, then naikot. First po naikot po kami sa general ward, pero na-assign po talaga ako sa NICU. From then, so December 2013 up to September 2020, almost 7 years po sa neonatal ICU po ko. Hello po sa lahat ng mga naka-work ko dyan sa Metropolitan Medical Center. So yun, after po nun, na-stuck po ako ng pandemic dito, March 2020. Nag-stop ako ng work for almost 2 years. But then, during the pandemic, nasa bahay po ako with my family and it gave me a lot of realizations. Like parang, that's when I decided not to go back na to Manila. So, nagstay muna ako dito with my family, spend time with them.
And then, nung 2021, nag-apply po ako sa isang private hospital din sa amin para lang hindi mga lawang yung utak ko. So, nag-work po ako as a OR nurse po doon for only 3 months kasi nagkaroon ng parang mga problem. Tapos, biglang meron ding random din na tao na may pumunta dito sa bahay. Si Ma'am Princess Lacambra, siya po yung nag-encourage sa akin na mag-try lang, mag-apply dyan sa workplace ko po ngayon. Esaktong birthday ko ng mama ko noon, madadaanan namin. Trinay ko pong mag-apply sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Tapos yun, sumunod lang po ako ng sumunod. So, hindi ko din po ina-expect na makahire din ako agad. Pero, God's will talaga. So, from then, dun na po ako sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Hanggang ngayon, NICU nurse po ulit. Amazing, Ma'am Blanca. Ang dami niyo po palang working experiences as a staff nurse po, no? Yes. Although you stopped for 2 years, what happened po during those 2 years? Kumbaga, naririnig niyo na po ba yung NCLEX before? May mga times na po talaga na naririnig ko. Pero kasagsagan po kasi ng pandemic yung time na yun. So, parang more of yung stay ko po dito na parang nag-improve lang ako like personally. Kasi yung past na life ko kasi sa Manila, nagkaroon ako ng depression, may madaming mga ganap na parang sobrang lowest points ng life ko. Doon nang namatay yung lola ko. So parang yung time na nandito ako, before ako pumunta dito sa Ilocos, parang I thought completely healed na ako. Pero hindi pa pala. So, yung 2 years na yon, doon ko na-rediscover yung self ko. And yun, I spent most of my time with my family. So, yun. Thankfully, super, super life-changing talaga. And I know na it all happened because of him. Like, I can confidently say na I am a better person now and Oh, more grateful. I'm so sorry, ma'am. It's okay. Napaiyak po kayo at an early timing this evening. Sabi ko, magiging crybaby ako dito. Sorry. Yes, nasabi mo nga Yeah. sa akin, but I truly admire po your faith and being a strong person po that you are. And I just want to ask, the moment po na nag-start kayo ng mag-process na NCLEX, was there any greatest concern before taking this examination? And paano niyo po ito na-overcome? Actually, yung greatest concern ko lang, of course, hindi ko matatanggal na what if I will fail. Pero along the way, at first parang syempre, merong fear na yung pressure na hindi ako pwedeng ma-fail dito kasi syempre, ang daming nag-expect sa akin. Tsaka, pero along the way, sir, parang yun nga, kaya sabi ko na parang this experience drew me closer to God. Kasi kahit na nahirapan talaga ako along the way, sobra, parang yung comfort ng faith, sobra. Hindi ko ma-explain, pero talagang iba. Kumbaga, it kept me at peace. Though nakikita ko na madaming mga ganap, pero iba kasi yung comfort na alam mo na kahit anong mangyari, kahit gano'ng kahirap, alam mo na nandyan siya. Like, iwan ka man ng iba, or mahirapan ka man, walang pwedeng masamang mangyari. Or if ever may masamang mangyari, yung trust mo, as long as yung trust mo nasa kanya, like everything will be okay. And I'm real thankful din na sobrang supportive ng family ko and even my husband ko. Sobra. Kaya yun yung mga tao, yung mga bagay at tao na talagang nag-keep sa akin, na mag-push talaga sa akin na pursue itong NCLEX journey ko. I think one of the things po no, on how you overcame po yung fear of taking the NCLEX exam is the people surround you. Yes. Yung husband nyo, yung family nyo, and iba kasi talaga pag may support system. Yung feeling mo hindi ka nag-iisa, but they totally understand what you're going through Opo. during those times. So, thank you sa husband nyo po and sa family natin who's supporting you along the way throughout your journey. And I just want to ask, ma'am, no, ano po yung mga naging routine nyo during the time of your review? Were you working at the same time po Yes while po. studying? Yes po. Can you share more a bit about that? Ayun. So, nung time po, August po kasi ako nag-start na mag-enroll. August 2023. So, nung time na yon, nag-start din po
12-hour shift po talaga yung sa work ko. But then, nung time na yun, nag-start po kami mag 8 hours. So, I thought na papabor sa akin yun. But then, hindi pala. So, parang hindi kasi siya consistent na morning ka ngayon, bukas morning ka ulit. Hindi. So, talagang sobrang random, AM, PM, or night. So, ang hirap. Yung parang hindi ko alam kung ano yung magiging convenient sa akin na routine. Pero sinet ko yung mind ko. Lalong-lalo na nung na-enroll na po ako dun, or na-add po ako sa group dun sa Cycle 11, umiiyak pa talaga ako kasi na-overwhelm ako kasi ang gagaling nila. Ang dami nilang alam, ang dami nilang sinasabi. Tapos nakita ko yung parang outline ng magiging review hanggang matapos yung isang cycle. Umiyak talaga ako kasi parang feeling ko parang ang bobo ko. Parang hindi ko alam kung saan ako magsa-start. Pero doon po parang nag-stop ako. Kasi palaging sinasabi ng asawa ko, whenever na-overwhelm daw po ako, mag-stop lang ako, step back, and pray. I compose myself. Doon ako makakapag-isip ng mas maayos. So, tinake ko yung advice po niya. So, yun, doon ako na-set yung mind ko na, no, hindi ko pwedeng compare yung pace nila sa akin. So, I will study at my own pace, regardless kung may matutunan akong mas madami ngayong araw na to. Ang importante, gumagalaw ako. So, yun po. Tapos yun, may mga time na sinasacrifice ko kasi very family-oriented po ako. So, I really make time para makapag-spend po ako dun sa family ko. Lalo na sa pamangkin ko po na si Aling, na trinato mo na po namin talagang baby ko. So, may mga time na sinasabi niya na, Tita, hindi ka ba uuwi? Nagka-apartment po kasi ako kasi an hour drive pa yung work ko from my house. So, may mga times na I stayed there just for me to have proper time para makapag-reviews. Or even if I come home na nandito nga ako, pero hindi naman ako present sa kanya kasi I need to study. Na magsasabi siya, hindi ka pa ba matatapos dyan, tita? Kailan ka pa ba? Pwede ba tayong mag-spend time muna saglit? So, parang I felt bad. Kasi, and even may mga times na mahihirap. Long distance po kasi kami ng asawa ko. So, parang may mga times na sick siya, or alam mo, mga kailangan kang i-attend na hindi mo na alam kung paano mo siya i-divide yung time mo. Iba pa yung, syempre, iba yung pressure sa work, yung workloads. So, parang overwhelming talaga. Pero, yun nga, thank God talaga na inayos niya lahat despite yung mga ganap na yun. Yes, ma'am. Despite of all the challenges that you have faced, no, you only Opo. trust God with Yeah. your preparation. Lalo na kapag may times na you feel you're doubting yourself Yes. about this preparation. Kasi di minsan sa Opo. umpisa, it's really normal to have less confidence and having self-doubt. Yes So po. how do you overcome po those two things? Yung self-doubt po, it helped talaga na merong someone na nagre-remind sa'yo na you can do it. Like, whatever happens, my husband feel kasi kept reminding me na, what if hindi ako pumasa? What if hindi ko to kayanin? Sabi niya sa akin, parang, you'll never know. Sabi niya, then, just keep trying. Sabi niya na, kapag ka hindi pumasa, then we will try again. Parang at least, di ba, alam mo sa sarili mo na ginawa mo. Ganyan po. So, yun. Tapos yung hirap po na kailangan mo i-divide lahat ng time mo, yun, parang kinausap ko na lang din sila na this is just temporary, na I will do my best na mapapasa ko to ng one take lang para, syempre, hindi sayang sa money and of course yung time para matapos lang din siya. Kasi ma'am, mahirap talaga i-manage yung time, no? Honest to goodness. Working, studying, and taking care of your family at the same time. So there will be a lot of sacrifices that's gonna happen during the Opo. course of your journey. And I think you are able to manage your time very wisely po. Kasi like what you said, you are a family-oriented person. You want to make Yes. sure that you have time. Ma'am Blanca, thank you so much po for attending our attention din niya or pag hinahanap ka at least present ka pa rin sa life niya. Opo. And how did you decide po kung how many months do you have to prepare for your exam? Sabi ko po, kailangan, I'll give myself one cycle. So, a full cycle sana. So, that's 3 months po sana. Kaso parang
hindi ko na siya nakaya kasi ang daming ganap. So, nung nag-decide po kami ng asawa ko kailan ako magte-take, initially, gusto ko pong mag-take para February 21 kasi birthday po ng mama ko. Like before pa yon para umasa talaga ako makakapasa na ako para early gift sana. Ah, Pero nagkaroon ng problem, sabi ko, April na lang para gift ko sa sarili ko. Kasi parang medyo natakot ako. Kay April na lang kasi birthday ko. April na lang para gift ko sa sarili ko. Hanggang nagkagulo-gulo na po. Ang naging final, February 26 dapat. Kasi wedding anniversary namin ng asawa ko din. So talagang kailangan ko na lang matapos bago pa yun. Makapag-take na dapat ako. So January kaya ako mag-take. Kaso limited lang po yung slot. mhm. Tapos nung naging final na po, ang kinuha ko, February 14, sabi ko, baka swerte to. So yun, Yeah. Feb 14 po ako nag-pick. Sabi ko, ang lakas lang ng since wala naman ako ka-Valentine. So, gamitin ko tong araw na to. Malay mo swerte. So yun, Mhm. Feb 14 po ako nag-take. So, total of 6 months of preparation po, no? From August up until February. Tama po ba? Yes, pero hindi po siya talaga consistent na ano. Actually, natapos po yung isang buong concept. Nung nagsimula po hanggang sa mag-start yung respire ni Sir J, doon ako Ah. nag-start na medyo ma-delay na kasi sobrang galing niya. Natutulala talaga ako. Na masabi ko, grabe naman yung utak na to si Sir J. Parang grabe naman. Parang alphabet niya na lang yung yung mga concepts. Eh, ayoko po kasi na parang sumunod sa parang outline ng review na hindi ko naman siya talagang na-absorb na sa akin. Doon nag-start ng na-delay. So, ni-repeat ko ng ni-repeat, lalo na yung mga major na concepts na. Tapos doon, sabi ko, kung hanggang kailan ko matapos to, doon na lang ako magde-decide kung kailan. Pero kailangan, meron din consideration, pero kailangan talaga, with pressure, na mapasa ko na before yung mga ganitong ganap. Sabi ko. Eh kaso, yung result pala ng Australia, unlike sa US po, hindi siya 3 days, 2 weeks. So, hindi ko siya nalaman bago pa yung Mm. mga ganap na yun. 2 weeks po pala yung result nung nalaman niyo for Opo. Australia. Alright, malalaman natin mamaya kung ano yung ginawa natin 2 weeks before and after examination. But during those times of your concept mastery, ma'am, no, you have attended one cycle at least. Yes po. So, which study resources or tools po that you think that has the most impact during your preparation? Of course, sa exam bonus na yan, answer na yan, ay pass na. Ay pass na. Yan. Di ba ang dami po kasing mga sinesend na mga links ng mga kasama ko po dun sa cycle and even yung mga kakilala ko. Parang na-overwhelm ako. Sabi ko, saan ba ako magsisimula? Pero nung sinabi po kasi nila Sir Jay na parang kung tutusin, yung iPass, yung roadmap, enough na yan. Kasi may mga test, yung mga review questions naman na doon, tapos may mga rationalization. Medyo somehow, at first, syempre, sabi ko, sa dami ba naman kasi ng mga nandito? Ano pa kaya yung magiging kulang dito? Parang gusto kong mag-avail ng yung mga Archer, yung mga UWorld, mga ganyan. Pero sabi ko, pricey. Kasi yung asawa ko lang yung nag-finance nung time na yun nung exam ko po. So parang sabi ko, kung mag-a-avail ba kaya ako or i-check ko na lang kung kaya ko ba. So, nung iniisip ko po na magte-take ay kukuha ng ganon, pag iniisip ko yung price, sabi ko, parang hindi na. Parang dapat kayanin ko to. So, nag-stick talaga ako sa concept ng iPass. Tapos yun, parang, kasi hinihimay nila lahat yun eh. Kahit ang daming laman dapat ng isang concept. Pero sa kanila, parang ang galing mo na. Pag narinig mo na yung isang discussion na, kunwari, respite, ganyan, ay, kasi parang alam ko na lahat to. So, hindi mo na kailangan. Parang meron ka ng Bible. Nandito na. Hindi mo na kailangang umalis. So, ulit-ulitin mo na lang yan or i-internalize mo na lang yan. Good to go ka na. Kumaga, full geared ka na. And syempre, yung faith mo. So, yun lang po. So, yung iPass lang. Tsaka yung mga review questions. Actually, may mga random na questions po ay na mga test Mhm. na ang baba po ng mga nakukuha ko. So, parang nadi-discourage ako. Pero,
yung angel ko, sasabihin niya na, no, hindi yan, wag kang papa-apekto. Tsaka sila, Ma'am Rosana, yung mga, syempre, lecturers natin na talagang nagmo-motivate sa atin na, wag, focus lang, focus, kaya mo yan, parang, wag ka dapat papa-apekto. Kung ano yung mga nakikita mo, ano yung naririnig mo, madapa ka man, bangon ulit. So, yun, sobra, sobra. Enough na talaga yung iPass. Wow, thank you po, Ma'am Blanca. I can also testify to that, no? I didn't have any additional resources when it comes to concept mastery. Opo. Bukod kay iPass Online Review Mentoring Academy lang. But you did not avail any practice questions or Q banks po at Mm, all? po. Wow, amazing. So, Opo, ma'am, iPass Online Review and Mentoring Academy itself is more than enough for you to pass the exam. definitely. Hindi lang yung mga concepts, the Hope Talks. Sobra, parang, kumbaga, complete na siya. Matututo ka ng concepts, ng knowledge. Hindi ka lang ma-develop personally, like holistically. Kasi may mga, yung mga worship songs na piniplay nila bago yung lectures, ganyan. Yung mga wisdom na mga randomly na sinasabi nila ng mga lecturers and even yung mga coaches. Wala. Ano pang hahanapin mo? Like, parang complete na. Super. Parang Wow. nakaka-addict siya. Kasi so, hindi ko na ma-open yung link ko naka 1 year. Parang ganyan din yung na-experience ko, ma'am, no? After I passed the NCLEX exam, I tried to attend, di ba? Yes. The lecture. Kasi nakaka-miss. Eh. Opo, opo. So it's May time really pa po na naka-attend ako. Pero nung nag 1 year na, wala na. totoo po yan, ma'am, nakaka-miss talaga mag-review. That's why it's really important to embrace your journey and enjoy your journey. Ayan. Pag after niyong pumasa, babalikan niyo yung moments na yun. Eh. Mm-mm. Parang May isip niyo, narinig mo pa rin yung mga lectures, yung mga kung paano magsalita yung mga coaches. speaking of coaches, Ma'am Blanca, sino po yung coach natin? Si Ma'am Jenny Liz po. Ah, si Ma'am Ma'am Jen. Jen, thank you po. Sobra, sobra. Tsaka si So, Ma'am Kat, yan yung pre-exam coaching po. Si Ma'am Katrina. Hi, Ma'am so, Katrina. for sure mapapanood po nila to kasi naka-live tayo sa Facebook. So, what was the best advice po that Ma'am Jenelis have provided you na in-apply niyo po sa end? Bale si Ma'am Jen po, may time po na, di ba may mga scheduled na coaching na mga date Yes na po. magpapabook ka, tapos mahirap din magpabook kasi parang hindi ko din alam kung mag-fit ba siya sa schedule naming dalawa kasi nag-work din si Ma'am Jen. May time talaga nung papalapit na yung exam ko, like December po ata, na nag-set si Ma'am Jen ng nakapagpabook ako ng time, ng schedule. Pero nung time na yun, sobrang nalulungkot po kasi may mga nalaman ako, narinig ako na yung mga kakilala namin na talagang alam namin na nag-aaral talaga. Hindi daw pumasa ng NCLEX. Doon talaga ako na-discourage. Sabi ko, magte-take ba ako? Parang, or i-reschedule ko ba? So, nung time na ni-schedule namin ni Ma'am Jen, sorry Ma'am Jen. Talagang sabi ko, Ma'am Jen, sorry, parang hindi ko po kaya. Hindi ko, parang ayoko, hindi ko siya kayang kausapin. Kasi ayokong parang ma-disappoint siya sa akin. Pero sobrang na-move po ako nang sinabi niya sa akin, it's okay, Ma'am Blanca, sabi niya. Naglagpas na po kasi nung binook ko na time eh. Di ba may time lang po dapat na Mm-mm. kailangan nakaalat. Pero sabi niya, no, we can still talk. Sabi niya, is it okay? Sabi ko, oh my God, talaga? Parang isang sign din po. Pag ako, push niya ako, nakausapin, na i-guide pa rin. Sabi ko, ito na talaga. So, isa din si ma'am dyan. Sabi niya, can I still call you ma'am? Sabi niya sa akin, okay lang yan. Kung ano yung nakaya mo, anong napag-aralan mo, or kung anong nahihirapan ka pa, doon tayo, sabi niya. Tapos may sinend siya sa akin na review materials. So yun, parang sobrang na-comfort ako. Mas na-motivate na naman ako mag-aral na. Sabi ko, talaga to, ito na talaga siguro to. No turning back. So yun, thank you so much Ma'am Jen. Wala man akong specific na line na sinabi niya, pero yung comfort, kung paano niya po ako in-encourage ulit, na minotivate ulit na no turning back. Na, nandito na tayo, mag-push tayo. Parang, kumbaga parang ni-redirect po niya ako. Kasi naging cloudy na yung path ko nung time na yun eh. Kasi parang na-bombard ako na-overwhelm ako ng mga negative na mga ganap. Pero siya, parang siya yung naging light ulit na no, siya yung ulit nagbigay ng light. So, hindi, mag-continue ka lang, mag-continue ka lang. So, yun. Thank you so much, Ma'am Jen. And I hope to see you in person.
Kasi Ilocana din si Ma'am Jen. Ah, nice. Ma'am Blanca, speaking of Ma'am Jen, no, I was just checking po our Facebook Live at Oh, nag-comment si Coach Jenilis sa inyo. Sabi po niya, congratulations again, Ma'am Blanca. So proud of you, ma'am. thank you so So much. I know, ang ganda na ng ano nyo, ng teamwork po ninyo, no? It's Yes really po. important to have or to hear something about sa words of encouragement. Yes. Lalo na sa mga taong nag-go through Yes. the same thing Yes. that ng NCLEX, no? Uh, What is your message to Coach Jen? Ma'am Jen, nasabi ko nga hindi kita mapapasalamatan ng maayos. Gusto ko kasi proper talaga na parang in a way talaga na ma-feel niya. So, I will take this opportunity na to thank you na parang for being a God's instrument po para to show me the light. Most especially nung time na talagang medyo nag-doubt na naman ako sa sarili ko. So, I know for others, maliit na bagay to. So, parang hindi nila mag-grasp gaano ka importante yung naging role mo po dun sa dito sa IPAS ay NCLEX journey ko. Pero from the bottom of my heart, you will be one of the most important persons po na iluluok back ko na papasalamatan araw-araw. And I hope na mas marami pa po kayong ma-touch na buhay na mga kagaya ko na nag-take ng NCLEX, even just hindi magte-take, basta sa ibang tao po. Thank you so much po, Ma'am Jen, and God bless you more po. Wow, grabe Ma'am Blanca. I know how important this journey is for you. Lalo na may kasama po kayo na helping hand and yung teamwork po ninyo is really amazing kasi parang alam niyo po sa isa't isa kung anong kailangan yung Opo. malaman. And it keeps you closer din, no, to Yes. God and someone to remind you na ito yung mga kailangan mong gawin. Yes. Kasi sometimes, no, we thought that we're doing everything right. Yes. Opo. So they are our helping hand na, oh, maybe we forget something. Ito yung Yes, kailangan po. natin gawin. Opo. So that's the reason why we have this coaching program here at Yes. IPAS. So sa mga students na wala pang coaches or hindi pa nag-avail, please check your email po. Mga nag-iisip pa kung saan mag-a-avail, huwag nang tumingin sa iba. Sa iPass na. Yan. Thank you Complete. so much. I appreciate po, Ma'am Blanca. Thank you for trusting IPAS online review and yung IPAS processing po in helping you with achieving your Australian dream naman po. So, balik tayo, ma'am, doon sa questions na meron si IPAS online review po. No? How do you approach po yung mga practice questions? And paano po ito nakatulong sa inyo in preparing for your entrance? Bale, yun nga po, yung sa, when it comes to the testing, the mga questions po, bale, I took it one at a time. So, per concept po, like, sa madaling concepts, parang sa mga fundamentals muna, finalo ko talaga kung ano yung outline po ng IPAS. Walang nalihis. Matagal lang, pero slowly, step by concept per concept, kung mababa man, di ba pwede ka bang mag-take ulit, mag-retake. So, even Yes. kapag may time ako sa concept na to, parang mababa, magre-retake ako, tapos ililista ko. Doon ako sabi ko, saan ba ako nagkulang dito sa concept na to? Parang may rationalization kasi after doon. Doon mapapamukha sa'yo na parang minsan napapa-overthink lang kasi tayo eh. Na parang ang layo na ng narating ng isip natin, eh yung napaka-basic pala ng answer. Doon talaga yung sa ration Uh-uh. magkakaalaman. So, kahit plus 2 lang yung naging improvement, at least may nagbago. Doon kasi parang magkakaroon ka na rin ng self-assessment. Diba? Parang kung saan ka pa mag improve ano pang part yung kailangan mong basahin pa ulit or balikan. So yun, kung parang naging guide siya sa akin. So yun po, parang somehow, parang it helped me talaga na din na, yun nga, parang nagkaroon ako ng direction. Kung saan ako, saan pa ulit ako, or kung may kailangan pa po akong balikan. Yun po. I'm still amazed, Ma'am Blanca, no? Not all NCLEX passers na hindi nag-avail po ng question banks. But with iPass Online Review and Mentoring Academy itself, the questions banks are all there, the Yeah. lecturers are all there. Lalo na po ngayon, di ba may mga additionals na ng mga ganap dyan. Sabi ko, ay nako, ano pa ba? Ano pa bang hinihintay ng mga tao? Yes. Parang ano na binigay na sa inyo. It's up to Yeah. us on how are we going to proceed. How Yes. are we going to structure our study plan. Yan Actually, talaga hindi mo na yung isipin eh. Kasi meron na nga pong outline. So, ikaw na lang talaga yung gagawa. Like,
parang uupo ka na lang, bibigyan mo lang siya talaga ng time. Meron na siya meron na siyang format. Ifa-follow mo lang yon. Hindi mo na kailangang baguhin yon. Pag pinalo mo yon, nag-focus ka doon, sure na yan. Amazing. Nakakabilib talaga, ma'am. Super nabibilib ako sa mga ganyan. How they really put their trust on the review center, lalo na dito kay IPAS. They know that this review center itself will help you pass the NCLEX exam without any additional resources. Not just that, I really appreciate din na meron kang parang balance kasi may mga pa-yoga pa sila. Yeah. Diba, meron pong, yun nga, may hope talk. So, parang hindi lang siya puro aral. So, kumpleto talaga siya. So, wala na akong hahanapin. Grabe, ma'am. Up until now, actually, nabibilib ako sa ginawa po ninyo and yung trust na binigay niyo dito kay IPAS. And during those times of your review po, were there any moments of time na you feel stress or you were not able to focus dun sa review ninyo? And how did you manage that? Siyempre, parang it's not always rainbows and butterflies, sabi nga po nila. So, talagang yung naalala ko talaga yung sinabi ni Sir Jay na sabi niya, parang along the way, may ma-encounter ka na mga obstacles, na mga adversities, yun yung term niya. So, whenever you will face that, you will be there in that position or time na makaka-face ka ng adversities, you go back to your biggest why. So, yung stress when it comes to my work, yung demands sa work, and how I will manage my time with my family. Siyempre, yung mga personal na ganap ko din po. So, parang may mga times talaga na overwhelming talaga. Pero when I was in those moments na makaka-face talaga ako ng negativities, ng mga discouragement, ng mga self-doubts, sobrang ang helpful ng mga guidance and wisdom na binigay ng mga coaches na it's just normal. And parang I came to understand na it is when you get to experience the struggles na you are near na to what God has planned to you. Parang the harder the struggle, the greater or the sweeter the victory. So, I go back to that po. Yun. Syempre, tao lang din naman ako. So, uuwi ako, na pagod, pero kailangan kong mag-aral. So, iiyak ko lang. Umiiyak ako. And worship song, sobrang nasusuot ako. Even nagja-shower, iiyak na lang ako. Even nagluluto, nakikinig po ako ng Hope Talk. May mga times po talaga, eto sasabihin ko, may mga times na parang na-overwhelm ako, hindi ako makikinig talaga ng lecture kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko siya ma-absorb. So, hindi din siya magiging helpful sa akin. Hindi maganda yung quality ng learning. So, ang gagawin ko po, even naglalaba ako, nagluluto, kung kahit anong ginagawa ko, yung Hope Talk lang, i-on ko yan. Makikinig ako ng random Hope Talks. So, sabi ko, dun, talagang nasusuta ko, na re-relieve ako na parang ang amazing. Tsaka, kung may nangyaring ganyang parang ray of light sa kanila na nagkaroon sila ng hope despite ng mga challenges nila, I believe na sa akin din, um, time will come na ako din yung magte-testify ng goodness ni Lord. So, yun po. And you are right here na Ma'am Yes. Blanca. Guys I-look po. forward ko po to. Sabi ko talaga habang nag-exam ako, ay habang nagre-review ko talaga ako. May mga sinulat ko talaga akong part na ng testimony ko. May mga, ito mga sinasabi ko po. Ah, Part na ng sinasabi ko na kinompile ko ng mga photos ko. Ito yung mga ilulook back ko na mga proverbs, na mga pictures ko na nahihirapan. Ito yung magiging motivation ko. Tapos, by the time na napasa ko na to, natapos ko na tong NCLEX na to, mas parang magiging proud ako sa sarili ko and maging happy ako na i-share ko sa iba para kahit paano ma-motivate or ma-inspire din ibang tao sa akin. yes, not everything man yung marinig nyo sa Hoop Talk is related to you, but there Yes, will be one yes. thing na may Opo, matatandaan kayo na alam mo the struggle of the opo, person o ng nurse natin who have yes, gone through the NCLEX. Parang grabe, the experience that they encounter, yes. parang mafe-feel mo parang walang-wala dito sa akin ngayon. Opo, Sometimes you tend to compare, but yes, it's not right. But somehow you feel more blessed in a way that you are in this position. opo, And
ngayon na i-share mo na siya sa atin, ma'am. And parehas tayo, we're avid fan of attending Hope Talks. Nung time ko parang wala rin ako na-miss Yes. na isang Hope Talk, di ba? So, imagine. And thank you for attending the Hope Talks po, no? Grabe rin talaga kasi yung binibigay Yes na po. experience ng ating mga nurses. So, ito na ma'am, yung binanggit ko kanina. What happened a week before your examination? Can you share more about that? Bale, a week before my exam po, actually 2 weeks before my exam, nag-file po ako ng leave from work. Kasi nandun na, may mga random na attacks pa rin ako ng anxiety ko kasi. So sabi ko, inassess ko yung sarili ko kung ano pa yung kulang ko. Kasi ilang araw na lang mag-e-exam na ako. So sabi ko, kailangan ko ng time para magbalikan pa ulit ng parang isang pasada pa. So pinaglaban ko talaga. Kahit ang dami kong pagsubok bago ma-grant yung leave ko po na 2 weeks sa work. So, nung nag-grant po siya, to be honest, hindi na ako nag-review. Kumbaga Mm. parang inassess ko yung sarili ko, anong kailangan ko. Ang ginawa ko po, nag-run. Like, in the morning, nag-run ako. Parang nag-self-awareness. Like, parang, kumbaga, yung peace of mind ko. Kasi sabi ko po, kapag once na inatake ako ng anxiety ko sa exam, ito yung kalaban ko na hindi ko na makokontrol. Mahihirapan akong Mm. i-control. And, hindi ko na siya parang mababalikan, mafe-fail ako eh. Malaki yung chance na mafe-fail ako kapag yung anxiety ko na yung kalaban ko nung time na mag exam na ako. So, kailangan ko tong pagtrabahuan. So, I woke up early para mag-run. Kumbaga parang nirelax ko yung sarili ko, nag-massage, lahat. Parang relaxation, more of prayers, nagme-meditate, yun po. Yun yung ginawa ko. Tapos, nang ang pinabook ko, may fear of heights po kasi ako. Pinabook ko po yung sa Armstrong, which is 17th floor lang. Mm-mm. Compared dun sa Trident na 27th floor ata. Pero nung time na pumunta ako dun sa B&B ko, ang binigay sa aking room, 33rd floor. Taas. 33rd floor! Sabi ko, oh my God, parang kailangan ko tong parang maghahanap ba ako ng ibang room. Nakiusap ako na kung pwedeng ilipat kami ng room. Pero hindi kami nilipat. So, mas na-anxious pa ako. Alauna po ako natulog nung time na yun. Actually, hindi ako nakatulog, parang half asleep. Sabi ko matutulog ako ng maaga, hindi na ako mag-aaral. Kasi gigising ako ng maaga. Hindi ako nakatulog kasi naisip ko nasa 33rd floor ako. Hindi ko na naisip yung exam. Buti na lang sinamahan ako ng kapatid ko. Thank you, Tita Phoebe. Siya yung talagang sumama sa akin na at least kahit papano na ah, parang mas nakampante ako. Sabi ko, hindi ako talaga ni nervous dahil sa exam. Dahil, dahil sa 33rd floor na tinulugan ko na ako. Siguro will ni Lord yon para ma-distract ako na hindi ko masyadong isipin yung exam. So yun, nung pumunta ako dun sa testing area, nung nandun ako sa testing area, mag-isa na lang po since hindi pwedeng pumasok yung ibang tao. So I prayed, I woke up like, bumangon na ako, nag-prepare na at 5. Pumunta na ako doon sa testing area, like an hour early, bago yung exam ko. Na ako, na pwede palang i-allow na mag-take na kapag ka nandun ka na, even wala pa yung schedule mo po. Pagpasok ko, sabi ni Kuya Guard, siyempre yung Kuya Guard, Ma'am, pagbalik mo dito next time, mas mayaman ka na dito sa may-ari dito. Sabi ko, sana magdilang anghel ka, kuya, sabi ko. Tapos, sobrang nervous ko pa rin po. Siyempre, ito yun na yung moment na to, hindi ako pwedeng ma-fail. Tapos hindi pa ako nakatulog ng maayos, pero nagpe-pray pa rin ako. Baon-baon ko yung motivations ng family ko kasi tinawagan nila ako. Yung asawa ko, yung family ko, yung friend ko si Mr. Yago, asawa ko si Phil, and siyempre sila mama. Tapos, pagpasok ko doon, sabi po nila, pwede na daw pumasok. Sabi ko, papasok na ba ako? Parang, or hintayin ko yung time ko. Pero sabi ko, kung mag-stay pa ako din sa lounge, mas lalo akong ninenervyusin. So, sabi ko, Lord, pwede po ba akong kausapin bago ako pumasok? Sabi ko, bigyan mo ako ng sign. Kasi eto na, nandito na po ako. Kapag inabot sa akin ng nurse, kasi nung parang facilitator ko, may inaabot po silang number. Mm-mm. Sabi ko, gusto ko bang kausapin niyo ako? Iaabot po sa akin yung number 8.
kapag nakita ko na yun, it means ikaw po yun. Tapos yun, na pumipila na po sila, hindi ko nakikita kung ano yung inaabot po ng number dun sa mga sinusundan ko. Tapos pag abot niya sa akin, pag ganun niya, number 8. Tapos, opo, Oh. opo talaga. Tapos, yung pagpasok po kasi ng dorm, open po yung window nila. Nakita mo yung clouds. So, wala siyang cortina. Nakikita mo yung clouds. Nung pag-abot nung ma'am, sa akin yung number, tapos nakita ko yung clouds na parang, oh my God, number 8. So, it was you. I know it was you. Nung pag-abot po sa akin, sobrang parang may nag-hug sa akin. Na parang nawala na yung nararamdaman kong kaba. Yung mga kasama ko, nag-aaral pa sila. Ako talaga nakaupo na lang doon. Tapos, nung i-check na po, di ba, i-register na. Ah. Tatawagin na po yung number. Isa pa lang po kasi nang nandun na nagpapa-register. Tapos nung may dumating, so ako na. So, sabi niya sa akin, pag-abot ko po ng passport ko, nakita niya, sabi niya, wala pong, sure po kayo na nakapabook kayo? Sabi niya sa Ah. akin. And then, wakampante na po ako. Tapos, na mag-abot ko ng passport, sure po ba kayo na nakapabook kayo? Sabi niya, yes po, may confirmation po akong nakuha. Sabi ko sa check po niya, wala daw pong Yonzon. Sabi ko, sobrang yung heartbeat ko. Sabi ko, hindi pwede, baka na-scam ba ako? Sabi ko, pag-check niya, ni-refresh po niya, doon niya nakita, ay hindi ma'am, nandito pala. Sabi ko si ma'am, grabe ka naman ma'am. Okay na Oh ako, my God. kampante na ako kanina, parang na-relax na ako. Tapos ngayon, iti-trigger mo na naman yung ano ko. So yun, pina-register niya Grabe. ako. Grabe po talaga. Eh, syempre, sabi ko, naku, babalik na naman ako. Sabi ko po. Tapos nakita niya yung pangalan ko. Nung pagpasok ko po, sobrang parang, like, I was walking in a park. Yung pakiramdam. Nasis ako ng parang facilitator dun sa seat ko. Nangingi ako ng earpods. Kasi madali lang po ako ma-distract. And hindi sa pagyayabang, pero sobrang gaan. Para lang akong nanonood. Like, nag-e-exam ako. Like, syempre, click-click mo, welcome to ganyan-ganyan, pag click-click mo. Tapos nung nakita ko, di ba sabi po kasi nila parang unscored yung parang ibang questions, yung unang questions muna doon. Mm. Masabi ko, magte-take time muna ako kasi hindi nila pwedeng makita yung kahinaan ko. Ah. Sabi ko, yun daw po yung technique doon eh. Ewan ko, yun po yung sabi. Tapos yun, nag-check ako. Naka 21 minutes na ako. Parang anong number 14 pa lang po yata ako. Sabi ko, ay teka, parang nakampante na ata ako masyado. Tapos yun, sabi po nila may break pagka nasa number 85 ka na. Eh, nung pag-check ko po, parang 14 minutes na lang, sabi ko, pag 85 na, magto-toilet ako. Para kahit hindi ako nagto-toilet, para lang makalanghap ako ng fresh air. Tapos nung nag-check ako, sobrang gaan, talaga nag-move pa ako dun sa, nakarelax lang ako. Tapos nung pindot ko po ng 85th question, biglang nag-shutdown. Mm. Sabi ko, hinihintay ko po na parang you can have your break, na ganyan. Tapos nag-appear po siya na, sabi ko, akala ko may problem. Tapos nag-appear po na parang, natulala talaga ako na Lord, tapos na po ba yun? Mm. Sabi ko po talaga sa sarili ko na, yun na po ba yun? Tapos yun, may nag-appear na po na parang, you're done, ganyan. Tapos kindly click para matapos na po kasi may questionnaire na. Sabi ko, hindi nyo na po ako binigyan ng time para mag-exam pa ulit ng iba. Sabi ko, kasi 85 na po. 85 na po eh. Lumapit po talaga, natulala talaga ako, nagpe-pray ako na ilang minutes pa lang po ako nagtitake ng time, ilang oras pa lang po yun, wala pang 2 hours. Mm. Naka 85 questions na ako. Lumapit po sa akin yung facilitator, sabi niya, ma'am, tapos na po kayo ma'am, papindot na lang po yung kasi nagpa ako. Sabi ko, Lord, yun na yun. Kung yun na lang po yun, kayo na po yung bahala. Pero sobrang gaan talaga ng pakiramdam ko na nag-take. Tapos inassist po niya ako. Nakita ko yung mga nakasabayan ko. Tapos ka na. No, nung nag-chill lang ako, sabi nila, ako natapos ako 150 questions, sabi niya. Pero ako nakarelax lang.
Parang sobrang sabi ko po kasi, and even kay Ma'am Jen, nung na-finalize ko po na magtitik na talaga ako, Ma'am Jen, ipupush ko na to. Ang inulit-ulit kong video ni Ma'am Rosana, sabi niya, palakasan na lang daw ng prayer ng angels. Ah, Sabi niya, pinanood ko yung video niya dun sa ano na parang si Lord alam niya kung anong baon mo. So parang kung alam mo sa sarili mo na nag-prepare ka, kung ano yung baon mo, kung sa tingin mo kulang pa, baunin mo lang. Parang si Lord na yung bahala sa rest. So, thank you so much, Mama Rosana. Talagang ni-record ko yon yung sa part na yun dun sa lecture na may mga random na mga wisdom na sinasabi sila kung ano yung baon mo, yun na yun. Si Lord na yung bahala. Tapos yun yung pinag-pray ko pa ng pinag-pray. Kasi yun, umuwi na po ako na nabunutan talaga ako ng tinik. Pinag-pray ko na kung ano na yung maging result. Hindi pa natapos yun, yung waiting game, yung sa exam result na po, hindi ko po in-expect na aabot kasi ng 2 weeks. So within those 2 weeks po, sobrang ilang araw ko pong napanaginipan na may email akong nare-receive. wow. Tinatanong, tinatanong ako ni Ma'am Jen, kung may result na po. Magigising po ako ng alas 3, ilang beses, 3 araw, na may nag-email sa akin. Nung una, congratulations. Akala ko, totoo na pag-open ko, tulog pa po ako. Ay, like, nasa pa. So, sabi ko, kakaisip ko lang siguro to. Tapos, nung next na panaginip ko po, may pangalan na ni Ma'am Kat. Ah, Nagko-congratulate na sila ni Ma'am Kat at ni Ma'am Jen. So, totoo na siguro to, sabi ko. Tapos, minumove ko talaga yung head ko. Pagising ko, nasa bed pa rin ako. So, na-anxious na. Doon ako nag-start ulit na ma-anxious po. Naiiyak na ako na, Lord, ano po ba? Parang ganito po pala talaga yung pakiramdam. Na parang nakampante na ako, pero hindi pa pala natapos yung pagsubok ko. Yung last na panaginip ko, email, talaga ang weird kasi email talaga nasa makikita ko talaga na meron talagang greetings, meron talagang congratulations. Pero yung last ko na email na receive ko na, kinento ko yun kay Ma'am Kat or Ma'am Jen po. Meron na talaga, na galing na siya sa APRA. Tapos, nung time na yun, yung nalaman ko po yung result, from night shift po ako. Parang nagmumuni-muni muna ako. Kasi 15th day na. Sabi ko, dapat may result na. Tapos pag-check ko po sa Gmail na app, may nakita na akong APRA. Sabi ko, babasahin ko ba to or hindi? Matutulog muna kasi baka mamaya hindi na ako makatulog. Kasi nag-move po ako, napindot. Napindot ah, na-open. Tapos unang tingin ko po yung congratulations, dan talaga ako nanginig na. oh, Tapos umiyak na talaga ako na parang iba talaga yung pakiramdam na eto na. Like parang tinawag ko na sila, mama, yung asawa ko na parang sabi ko, napasa ko na, ganyan, ganyan. So parang nananaginip. na, basta, iba yung po yung pakiramdam. Sorry. that's okay po. Grabe, Ma'am Blanca. It's like I'm watching a movie or hearing a podcast po, no? Sa story ninyo. And I find it really amazed dito sa journey niyo po ito kasi number one, you have trusted iPass on a review and iPass processing itself. Doon pa lang parang ano na parang panalo na kagad. Yes. Yet you did not avail any question banks at all. Talagang you did everything that you could for this review. And with that, we would like to present to you your iPass certificate. Thank This certificate is you. proudly presented to Miss Blanca Jane D. Yonzon for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the Australia Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspan. Congratulations po, Ma'am Blanca. Thank you so much po. I was checking the Facebook comments po, no? Na-congratulate sa inyo si Sir J. Nakikinig siya tonight. Thank you so much, Sir Jay, and sa lahat po na bumubuo ng iPass. Grabe. I know it feels surreal pa rin, no? Even though Opo. medyo a couple of months na yung pag-take natin exam. I really feel you, Ma'am Blanca. And how did passing the NCLEX change your life? Sabi ko nga po sa inyo, parang
completely different person na ako. Like personally, parang sabi ko dati, syempre may experience na ako as a nurse. So akala ko alam ko na, parang matalino or magaling na ako. Pero along the way, habang didiscuss yung mga concepts, habang nagtitake ako ng mga questionnaires, parang it made me a better nurse. Not just a better person, it made me a better nurse na parang mas naging compassionate pa ako, like parang mas na-improve yung critical thinking ko. Not just that, parang mas naging sensitive ako sa mga patients ko kung paano ako mas makakapag-provide ng quality care. Like at the end of the day, parang sabi ko parang mas equipped na ako na not just with knowledge but napaka-importante po kasi yung parang empathy, yung parang yung passion na makakapag-serve ka palalo. So, sobrang thankful ako na yung iPass po na naging guide, na naging refresher, naging light ulit na parang mas maging better po ako na nurse na hopefully mas makatouch pa po ng mas madaming tao, mas makapag-serve pa po sa ibang tao. And not just that po, kaya gusto ko po na kahit nahihiya po ako na natatakot na magsalita ngayon, parang gusto ko po, kasi pinagpe-pray ko po palagi na kay Lord na bigyan niya ako ng, parang i-guide niya ako na makita yung purpose ko dito sa mundo na parang, so nakikita ko na parang maliit man na bagay na nakashare ko to, I know somehow may mga taong nakaka-learn from my experience. So may mga nagre-reach out sa akin, even yung mga kawork ko po na minomotivate ko sila na parang, oh, mag-take ka na ganito, parang huwag kang ma-discourage, sabi ko. So nakakatuwa, nakakagaan po sa loob na looking back to how I was before as a nurse and as a person, compared sa ngayon na natapos ko yung NCLEX. I'm not just really after the RN name, after yung Australian RN na ganyan po. Mm-hmm. But it's more of parang maging better ka na tao at the end of the day po. So, thank you so much po talaga sa inyong lahat. The pleasure is all sa inyo rin po, no, ma'am. But what would be your best advice po para sa ating mga aspiring nurses who will be taking their NCLEX exam very soon? Yung mga malapit ng lalo-lalo na yung mga malapit na pong mag-take, yung wag po kayong padadala sa self-doubts. Like parang i-condition nyo po yung self nyo. I know parang it's easier said than done, pero as long as na i-commit nyo, like parang isa-set nyo talaga yung mind nyo na si Lord talaga, lahat tayo may plinan siya na maganda eh. So, as long as bibigyan nyo po siya ng time, kasi hindi nyo siya i-expect na gagawa lahat. Kailangan nyo pong pagtrabahuan. Kung may gusto kayong gawin, give time and appreciate lahat po ng binibigay ni Lord na parang mga tao, random na mga nangyayari. I-take nyo lang siya. I-take nyo lang na parang part siya ng learning, part siya ng pag-grow. So, and importante po, hindi ka lang after dun sa magiging buhay mo financially. Right after ka maging talagang certified na nurse abroad, lalong-lalo na abroad, kasi alam natin na parang magiging life-changing siya financially. Pero I hope na hindi lang po tayo maging after doon, na parang dapat maging ma-excite tayong maipasa yung NCLEX para mas makapagsilbi pa po tayo, mas maging uh, instrument pa tayo ni Lord na mag-share ng kanyang love dito sa mundo by serving other people. So, yun. I hope na hindi na kayo panghinaan ng loob at kaya niyo yan. Promise. Kayang-kaya niyo yan. And of course, wag na kayong mag-isip. Magtiwala na lang kayo sa iPass kasi complete na talaga yan. Ay nako, talaga. Thank you so much talaga, Ma'am Blanca, for trusting iPass Processing and iPass Online Review and Mentoring Academy na nakatulong po sa achievement nyo dito sa NCLEX. And I always remember dito sa binanggit nyo po kanina that you have heard it from Sir Jay that you always have to stay connected to your why. Yes po. The reason why you chose this path Yes. while preparing for the NCLEX. In a way, if you have the anxiety and all, Yes. babalik ulit kayo sa normal state ninyo. Talaga. Ang mawawala yung kaba ninyo and all, and always trust God. Yes. Kasi may timeline talaga tayo. Yes. He knows when are you going to pass the exam and He knows your hard work. Talaga.
and your dedication for this NCLEX. So thank you for your dedication with this online review rin, Ma'am Blanca. Definitely naka-inspire po tayo ng a lot of aspiring nurses Thank right you so now. much. Thank you so Congr- much. Congratulations po, Ma'am Blanca, in achieving your success here at NCLEX po. No? But before we start our lecture with Sir Ryan, may I invite you po with a short prayer. But before that, always remember, you passed with... With iPass. Yay! Thank you so much po. I pass processing, processing maybe